Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan, ihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7, nakakasong panayong gisubay at taganong katinawan, pinaagid ning maong tulumanon. PRO7 Action Files. Atong kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. PRO7 Action Files. May hapon kanatong tanan. Kumusta? Welcome sa atong tulumanon ang PRO7 Action Files. Kini gihapon ninyong ubos nga lagad Dennis Rigner Tabar mo'y magkiguban kaninyo hangtod ta sa alas 4:30 karong hapuna. Unya karong hapuna may galang ato ang partner ni nato ang programa di ta makauban kay ni text man ako no mga alas 3 pasado nga di siya makakuyog nato kay busy kayo no di gid siya makaapas sa ato ang programa karon. Wala kundi si Lieutenant Colonel Maria Aurora Lagari Rayos, no? Ang hapon diha, ma'am. Niya di siya makakuyog na to karong hapon na pero iyatang gipadad-an og duha ka mga bisita. Nalipay ta kay ngato ang mga bisita marag puro ni sakop sa First District ug wa ko masayo, no? Puro ni sa First District unya una atong unahon ang duol-duol gamay unya ato des layo. Ato ang bisita karon ang officer in charge sa Cebu kuna City of Naga, Naga Police Station mga igala. Syudad ni, no? Syudad sa Naga. Niya wala ko dili si Major Joseph F. Lupina. Sir, may hapon. May hapon, sir. Niya naapod karon diri ang hipi sa Sibunga Municipal Police Station. No? Unya si Major Alnico R. Haman. Sir, magandang hapon. Magandang hapon din po, sir, at sa mga manonood. So, kini ato ang mga bisita karon, puro ni siya sakop sa First District. Pero ang nag-uwag anining ilahang lugar ang San Fernando o wa ko masayo Karkar, no? Napay Karkar. Yes. San Fernando, Karkar, and then Sibunga dayon. Yes. Pero ang kining Naga, ang nag-uwang aning Naga kining maagi kag ang una kong First District ang Talisay, di ba? Talisay, unya gumas Talisay, Minganilla. Gumas Minganilla ang Naga dayon. Unya after sa Naga, mao na ang San Fernando, Karkar ug Sibunga. So puro ni sila sakop sa First District. So akong unahon siguro ang Sibunga kay mao gini siya unag yung murag naigo or napiktuhan dako kunog damage po no natong bagyong Odette. So kumusta ang Sibunga? Major Haman. Nung time ng cancer ng bagyo, medyo marami-rami yung naapektuhan na mga families, more or less mga 17,000 na families. So malaki-laki yung mga damages ng bahay as well as yung mga vital na installations. Tulad ng mga gas stations, mga water refilling, kasi yun yung mga importanteng mga pinagkukunan ng condenser then yung public market as well as yung even the mga offices ng local government din na apektuhan. So malaki-laki din talaga yung but as of now, sir, okay naman na yung cancer, back to business naman na yung halos lahat. Yung okay na rin yung mga families. Yun nga lang, nagko-cope up pa rin sa mga damages ng kanilang mga bahay, sir. After sa bagyo, Sir Haman, doon na ba'y mga pila ba ka adlaw or pila ka oras una wa maagi na ba'y mga area, mga main road dito nga wa gid maagi pag human sa bagyo? Right after the typhoon, sir, so yung highway is medyo na hindi talaga madaanan, but in support din rin ng mga cancer ng mga ibang local government, sir, na nag-assist din sa
clearing operations, as well as yung effort na rin ng PNP, din in support na rin ng local government na din natin agad yung, lalo na yung main highway, sir. So na-clear agad natin a day, one day ng sir, na-clear na natin agad yung main road, sir. Lalo na yung national highway, sir. So ang National Highway nagian na po na Na-clear yun na- yes, sir. after Opo, sa Bagyo. Yes, sir. Opo, sir. Pero ang mga uban nga But, mga yes, sir. But the rest yung mga barangay roads, sir, medyo late na namin na i-compose. But mga sir, mga 2 to 3 days, Okay na. possible na rin siya agad, sir. Since na malaking tulog din yung presence ng Regional Mobile Force na andun, sir, sa area. Correct. Kaya madaling na clear agad yung mga roads, sir. tinuod kay ang Sibunga ang anama din ang Yung mobile force, sir, no? opo, sir, malaking tulong po na So, andun dito, sila, sir. Nakatabag po din sa paghawan yun. Yes. Pero karon okay na. Yes, Wala sir, na. passable Back to na. normal na. Yes po, sir. Back to normal na po halos lahat. Passable na yung mga roads. Open na rin yung mga gas stations as well as yung mga water refilling, yung public market, sir. Okay na rin po, sir. Aha. Pero ang mga panimay or mga balay, napayod wa pag yun ubang upang makapaayos ilang balay. Yes, sir. May since parang nagkakaubusan tayo sa Materialis. materialis, sir. So, kaya yung ibang kabahayan is medyo hindi pa gaanong maayos, sir. Gawa aside siguro nga nagkaubusan sa mga materialis, wala pa ding pera siguro ang pambili. Yun din, sir, ang isang reason din siguro, sir, na So sa inyong kuan 17,000 ka pamilya more or nga less affected yun more or less. yes po, sir. Nga nangaguba gyud or totally damaged or appeal na including partially damaged. Appeal na siya, sir, sa yung totally damaged and the partially ones din po, sir. Okay. So kumusta ang Naga, sir? Lupina. Sa atong before sa Bagyo, ang City of Naga giila na siya og shining shimmering city. Atong December 8 kuatag activity nga opening of lights sa Christmas lights sa Naga. Then ang atong Harbor Lane o atong boardwalk mo na usa sa Suryanan sa diri sa Sugbo. However, sa usa lang ka higayon, mga pilang oras ra nga paghapak sa bagyong Odette. O nakasuroy ka to, sir, mura gyud siya war zone. So guba tanan ang Harbor Lane, guba siya. And then during sa pagsugod sa bagyo, mga sa hapon di pa kayo kanang hangin sa ubos, pero sa mounted barangays kusog naghangin. But by sa mga alas 8 diha na gud ang kusog-kusog nga pagkusog-kuso sa hangin. By 9 PM nagsugod na ang storm surge. So ning saka gud ang storm surge sa station namo duha man ka ang gikan sa sidewalk, niabot gud ang tubig, basa gud ang mong mga level sa among boats. Pero adto sa gawas, mga almost hapit gud sa tagahawak ang storm surge. O tanawon nimo layo siya sa dagat, pero kanang gud siya nga lugar sa among police station is reclaimed area. So by 12 at least ning recede na ang tubig. So sa effect sa bagyo, at least sa mainland wala tay fatalities. Daghan lang tang naguban og bay. Pero with regards sa mga barko diha sa Naga, nagyud tay usa ka declared nga namatay nga nidagsa dito sa Barangay Tinaan. Unya nay usa ka barko nga missing with 11 crew. So paghuman sa bagyo na atay mga siyam ka barko nga nasangyat, ground siya. By the time nga pagtaob siya na recover nag-uban, pero na gihapoy 4 ka barko napabilin pa ground. Ang pinakadako sa barko o makasuroy na to sa
Guanzon Beach kanang na swimming pool diha sa Barangay Langtad na ay Mary the Queen nga barko diha nga kanang salvage na siya nga barko bali decommission na siya na barko gibaligyan na siya for scrap. However naabtan gyud siya og bagyo ga kuan siya na half submerged sa starboard side nakatubang sa mainland ang iyang kanang mast. So far with regard sa search and rescue operation sa 11 ka crew, giundang na gi-declare sa Coast Guard nga undang na kagahapon adto na pud ang kumpanya mangita og kanang sa search and rescue dapit na pud sa Bohol kay di na mo gyud nilang ma-allocate. So until now, bakit itong missing Wala. yun? Wala gyud. Katong Kung sa nga nadagsa, o sa banto, dito apil sa crew, apil siya. apil siya. Katong nadagsa na namatay o naay usa ka survivor. Mhm. So kato silang duha ni ambak sa barko during that time kay tagboat man siya atong Mary the Queen. So pag kusog na sa bawod ilang giputol ang accordingly ilang giputol ang ilang PC nga connect sa barko. So akatong duha ni ambak akatong i-survive nakakapyot siya sa Mary the Queen. Ya kanang isa na-ground siya dapit sa tinaan. Ya kuan ang katong survivor wala lang po siya ni report sa station dito na po siya uli sa ilaa kay taga-bantayan man. So sa inatabo niya, nagkapyot siya sa barko. Accordingly nakasakay ra gud siya o nakakapyot siya sa Mary the Queen. Nya by the time nga ning sangyad na siya nga kay sa mga alas 10 nang sangyad man kuno sila nya zero visibility bay makitaan di sila kita og asa silang lugar. So by the time nga ning sangyad nalipay gud sila nga nanay gud sila ground. So pagkabalik sa pagkahayag-hayag na dito na tong survivor ning ambak na pud sa padung sa Nanay mga daghan sa day survivor day. ang kato sa imtag nga Trinity katong ako gikuan niya missing usa ra gyud ang survivor nya isa ang na recovered body taga Davao na identified siya sa iyang igsuon a few days later. Then katong 11 na gyud ang missing. So yan no. So katong missing karon posible na nato na dugta na sa sigurong lawas ato or napatos Bohol ug asa ka to sila napita ron. Atong Coast Guard monitor gyud sila. For example Pero ay reported no nga dunay nakit ang pating lawas upa. pagka kanang December 28 na mga FB post nga na kung nakitaan niya siyang kalawas pero pag monitor pag adto na to sa lugar Negative. ang nakuha ra gyud nato is mga life vest ra sa maong barko unya kadang barangay tinaan katong Balili property og nakahinumdom ka kuan man siya kanang baga man siya og kanang katunggan. So pag adto gyud namo pag search namo with Coast Guard sa among DRRM o sa fire among nakita ra gyud is patay nga baboy mga patay nga iro. O wala gyud Bagay tao. So kato imong giingon nga nisaka gyud ang dagat tinuod na kay kadot kog report nga mi kay atom ning amigo si Mayor Bal ug si Ma'am Christine tagahawa ko no kay ilang bay di ba ilang bay dapit man sa dagat ra. Maski sa ilaa Nasod ko na sila ba tagahawa. Nadaot gyud ilang kuan ilang bay ilang sakyanan na nagkapilit na pod kay pusog ko sa bawd na danas bawd kuan. So kuyo to no kung naagi kay mga naagi to mga bay nga napagidaplin sa dagat siguro. Guba gito. When in fact kanang daplin sa dagat ana maguntay reclaimed area na. So ang ilan na igo gud gyapon sa kuan sa search. So pila man ka panimay inyong estimate nga nga guba or partially or totally damage siya sa naga. Ubay-ubay po to kaya
katong after sa bagyo ang na-evacuate na to, 7 ka evacuation center. So nara sa mga 6,000, kapin 6 to 10,000 ang mga family nga totally and partially damaged. So ang unang gihatagan pagtagad sa atong LGU is katong totally damaged, katong Unay kapuy-an yun. nawad-an yoksin nya ani ka higda nila sa ilang bay stars na yung kitaan or maingon ko la sir tanawa mong sensor color of kana dayang humaran o humay kanang trapal ba nga blue mo nang color of Ano? So muna ang ato ang sitwasyon dito unya sa gingon na kang ingon ni Sir Haman kaganina nga na back to normal na. So ang inyuha dito back to normal na pero katong mga imong ingon nga mga suryanan unta dito. Na wapag dito ba ayo wapag dito madali-dali. Dito madali-dali and then ang usapan na ang opisina mismo sa Coast Guard naga naaman sila sa Parula. Mura na pud na incline na pud siya ang atong kadagatan katong pantalan niya duol sa Coast Guard lawom to sa una karon mura nana po siya beach kining mabaw na ang mga ning receipt nga yuta during sa bagyo na So ang giriklim bara pug nakuha na sa noon. nadugangan na po siya yuta outro ang kuan kadagatan atong bagyo. Inood na kanang naga manghigala ug mo maka albis to ang mga nagtan-aw karon usa na sa mga suryanan pod diri sa south tungod kay gi-develop pud ang maayo no under sa leadership pod sab ni Mayor Chong yan na diyan ang gawas na ilahang mga suryanan diha kanang boardwalk nila yan ako na sila katong bag-o lang nga gi-open gani di ba ito mong giingon Harbor Lane oo nga nindot yung kaysa nanunta pero saon taman no naguba nya anugon kayo ang gasto minilyon ang gasto niadto karon di na nawatas-watas igid mahitsura na tinuod mo nay resulta sa bagyong Odette pero karon nalipay na ta tungod kay nalipay na lang ta pila ba kaadlaw una na hawan-hawan ang inyong karsada dito. Actually, after good sa bagyo, mga alas 6, ako good mismo ga-clear ko sa highway. Ang ako lang kuan na to is passable, maka-declare ko nga passable ang the whole naga. Magian lang, no? So, with regards sa National Highway nga coastline, ang problema lang yun ato is katong dako nga kasya sa Barangay Langtad. However, passable man siya in one lane. One lane, sir. But to regards sa pasod ka going to kanang Lutak or Barangay going to Toledo nga highway, mo to'y problema nga lugar kay daghang nga tumbang nga poste. Then sa Barangay Uling na ay landslide gamay. So ang ako lang kuan na to nga maka-declare ko passable ang mga tao po dito kanang napay usay di parehatan ng tao na kasagaran mo tan-aw lang nya kami manghuam na lang mi og kanang sundang para matibtiban gamay itong mga sanga para makaagi lang one way lang ka-declare tag passable nya ang take advantage po sa ubang tao kanang mogunit sila og wire ang nag-abot ni mas tumoy nanay mura og box so depende na po nimo og hagbong bakag 5 o di okay ra po sila. So maay na lang after 3 to 4 days napadaplin dayon sa Biko katong maong poste. So dili na ingon nga problema ang pinakalas lang na clear ato is katong landslide. So pag-abot po sa mga equipment niya katong kay nag-create man og task force ang atong governor with regard sa tanang gi-appeal na tanan DPWH, Philippine Army, private contractors. Yes. Then mo to nakaingon nga na-clear na to. Dali po nahawa na po nakatabang to. Nakatabang to siya. Tinuod na kay kung bisag unsaon nimo og
hawan siguro sa mga kahoy, no? Sir Haman, usaw nimo pamutol diya, pero doon na gyud pusti na gyud nga nalamba unya apil pang mga kuryente. Yes, Di na naman di na nato na linya, no? Yes, ang lagi angay mo pabarog ana o mo hilabot ana ang taga Biko na. Big ko rin, sir. Oh, kay naman ay Sila may- kuryente na, sila na hibaw ana, sila na so mo na nga sa inyo daghang mga posting kadto nga lambasan. Ang isa ra, sir, ang nakuan dito, sir, na identify nga na natumba sa national Highway. sir, but in the some Interior. area sa kan napoy may certain po mga poste po, sir, but kan naman siya, sir, yung hindi naman siya totally na kan talaga. But yung naging isang problema lang talaga namin dun, sir, is yung sa national highway. So after 2 days pa namin siya nakuan, since we are not capable of din, sir, na galawin yung kan. So coordinate din talaga kami sa Beko, sir, na kan din namin, sir, with the assistance ng Bureau of Fire, sir. So nakuan namin yun agad, sir. So yun, sir, from that day na igilid na yung poste at saka yung wirings, naging passable na totally yung kan, sir, yung national highway. Tinuod na kay bisa pag-usaon nimo diya okay ra nang mga kahoy-kahoy, madara na nimo Yes. madara na nimo putol-putol ng mga sanga, pero og posting naman gud. Labi niya katubang posting nga semento gyud kutong dagko na Yes, mo sir. na lang ba? Mamo rin, sir. Oh, so main line gid siya, main road ang gid siya, dagko jud ka posting. Yes. Mao na niya katong imong area nga giingon gusto padong Toledo. Di man kay to lapad to sa karsada, pero Ang poste taas man. poste Yes, tag-as sir. yung tag-as ato mga postiha. Unya nagi High portion tension ato nga wire. murag ma-landslide gyud tinuod. No? So kanang imong experience mo ni ato experience po sa barangay nga Yes. naam sa ta sa barangay mo na to experience doon na yung mga tao nga makinan-aw lang. Doon na sa tao nga mga mo apel, no? Kana mo tabang ba di mo apel mo hawan. Kasi uban nga walay pakubana, no? Paghuwat lang og kanas sila mahawa ilang area. Yes. So di gina nimo malikayan yung ingon ana, pero at least man lang aning kamot mao ginay pinakanindot yang ato ang kapulisan part gyud sa pagpanghawan sa karsada sa una pang adlaw tungod kay gani si Governor Gwen nakadungog man ko ningon siya mohatag siya incentive sa mga pulis, no? Sa mga pulis sa province tungod kay nakita niya ang pagtinabangay niya. So visible yun ang ato ang mga pulis ato nga after sa bagyo, pero sa pagpanghakot sa mga tao nga ipabakwit sila dito sad ang ato mga pulis palandaan. Yes, sir. Prior sa concert, sa kwan ng Bagyo, sir, 3 days prior ng concert, nag-force evac na kami agad, sir. 3 days pa. Yes, sir. 3 to 2 days, sir. Nag-force evac na kami agad, sir. Since medyo coastal din talaga yung Cebu nga. Correct. Then, with the help ng mga barangay officials, sir, in support na rin nila, then naikuan na rin namin yung lahat. Then sa Cebu nga, we have identified 25 evacuation centers, sir. So na-utilize natin yung lahat. So yung mga residences na nandun sa coastal is na force evac natin, sir. So yun lang yung maipagpan namin, sir, maipagmamalaki siguro sa part ng naigawa namin. Wala kaming casualty, sir, since 3 days prior pa lang nag-force evac na kami, sir. Pero kato sila ka Sir Lupina, Yes, sir, yun nag-force lang po. evacuation sila, pero ang problema ato dito mo to sa barko. No? Yes. Mga crew to sila sa barko nga wa po sila nagtuo sila nga maoki-oki ra. Okay, sir. Nga kay barko lagi dagko sad. Pero Pero bang barko ato, sir, nagkuan sila nga mo shelter dapit sa Bohol, pero daghan gyapong sangya dito, Tagbilaran reported 11. Yes. Nya sa Loon daghan po ng sangya dito. sa nasa Sir Tago atong higayon na. Oo, kuan sila nga katago, pero mao gihapon apil gihapon tungod sa kadako sa bagyo. Nya katong among evacuation adto, even until 8:30 basta nay manawag namo mo lakaw me. Ya kusog naman kay na Kusog na 8:30. kayo. Yes, sir. Giundang gito namo until atong nailas nga evacuation namo nga nahunong me kay naiiro or itoy nga nagpataliwa. So tungod kay nang patiliwa gipadaplin una namo nya usa nahagbong tong kahoy nga atubangan sa amoa. Ug wa pa tong itoy at Igo katong mo. among patrol maigo. May maigo. Oh, maigo me. So katong itoy amo na lang pong giriskyo, ginganlan na po nang bukudit. Babay mga itoy. Unya with regard sa kuan atong anong panahon na
nagkaanam-anan na pa man to'y signal. So daghan ang nanawag nga nagkasaka nag tubig sa mga sapa. So amo na lang gi-advisean nga pangita lang yung high ground safety. Then di na gyud ta ka react by that time kay kusog na yung hangin. So by the time nga pagkabuntag diha na gyud clear nya giadto nato tong mga nanawag, okay ra man po sila. Nya at least pagka before lunch naka-declare good may pasabol ang naga. Bisan lag one lane lang pasabol siya. Tinood na. Di sa to pwede sa nga kita mo risgo ato no atong mga orasa nga kusog na kayo ang hangin, kusog na kayo ang lupad niya gabi igod nga Gabi. nangapaw ng kuryente. Sugod na paong. Nya di nakakakita sa scene mga nang lupad ng mga scene. Nya ikaw na yung muliskyo, ikaw na yung marisgo sa imong kinabuhi. So mo sa to no nga kasabot ra kita nga pag ingon undang na di na bada awa na. Pangita na lang mo diha kataguan gyud. Yes. Sa ito pagbalik, mga igala, ato isgutan ang mga uban pa kalihukan sa itong kapulisan sa Cebu nga, ingon man sa Naga, ang ilapod nga mga accomplishment, considering nga bago na sad nga tuig 2022, unya unsa man ni sa ilahang 2021 no nga statistics nila ni saka ba ni ubos ba o nga kung tandi nimo sa laing tuig no atong tan-aw niya ang mga ilahapod nga crime statistics mga higala sa atong pagbalik. Please stand by. PRO7 Action Files. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay!
PRO7 Action Files. Okay, balik sa tuang programa, ang PRO7 Action Files. Nagyapon din si Major Lupina, naman si Major Haman sa Sibunga o sa Naga. While nag-commercial ta mga igala, nag-sgut me, doon na po lagi sila yung mga kauban po sa itong kapulisan. Di malikayan, doon na itong mga tropa, kauban sa katong kapulisan. Nga naguba po din taon ang ilahang mga panimay. No? Dili exempted ang atoang kapulisan. While nagsigig tabang, nagsigig duty, pero ang ilhasang balay, labaw pang tabangonon. Na totally damaged or partially lang sa mga sakop, sir? Sa akong mga sakop, sir, na partially damaged naman po ang ilang mga cancer, mga po naging cancer. Yun nga, sir, biktima rin yung mga personnel ko, sir. Even the police station is damaged din, sir. So, yun nga, sir, from that, after ng bagyo, nagbigay lang din tayo ng leeway para maasikaso din nila yung family nila, sir, bago tayo nagkuhan din sa mga community, sir, nagtulong. Dito mo, Sir Lupina, na po yung mga pulis na to, nga nagguba yung daw balik? Sa atong police station, na-account na to mga 30 plus personnel. So, not just houses, but labi na sa station katong mga naka-duty niya, personal nga motor nang lumos yun down. So nangaguba na po ilang mga personal vehicle nga naguba. So include sa mga usa ka patrol pod. Kay patrol na guba? Okay, na kanang mga karaang vehicle nga maabot pa ang tubig ang ilang electronics. So iayo pa to at least. Karon na paggapo ko yung mga duha ka patrol ang mga motor nga kuha na paayo na nato. So with regard sa atong mga kauban na mo, during the typhoon, ako yung kuha just like sa advice ni sa guidance sa atong RD nga bisan ang atong kapulisan mingon ta og biktima ta, but we are in the profession of arms. Pwede ko tang mo declare nga biktima ta, but kuhaan yun nato ang atong serbisyo gihapon bisag nakaguba lang atong bay ato sa lang i-safety atong pamilya balik dayon sa duty. So murag after sa bagyo normal duty no gud siya. Kay ipatigbabaw gyud sa atong kapulisan ang atong serbisyo bisag naimananghid nato, sir, ang bay dito sa Karkar, sir, dapig dagat, wag tang tanang atop. Sige, tagaan lang ka na ko og kanang gamay sa nga oras makapalit ka sa imong scene, makalon ka kay para makapalit ka. So, at the same time mo hatag lang tagamay kuan kanang panahon nila gamay, then balik yun sila duty. Back normal. Mao po kang Sir Haman, no? Ganun din kay tawhanon po nga kaloy, no? Kay practical po nga mutabang ta sa mga tao niya ang atong pamilya nga tuong taon wa tay kapasidad sa pangumpra, pagpalit kay pag negatiman pa sa sila. Mo na nga luoy pod, no? Mo na realidad mga higala. Kunya, kumusta man ang ato ang mga 8 focus crimes dato ang last year ni Saka ba do na may pag-ubos? Kumusta man? With regards sa atong 8 focus crime, ingon na to nga i-compare na to during the time nga lockdown or katong i-restrict na to ang movement sa tao. Lahi na tong panahon na last year natay matala nga pipila lang. However, puro siya or most of all kasagaran cases is cleared or solved. Regards sa uban na tong mga flagship accomplishment, atong syudad nakatala gud ubay-ubay nga accomplishment for drugs, illegal gambling sa loose firearms. So in general ni ubos ang ato ang crime rate ato. Makuha na to nga ubos pagyapon siya. Yeah. So dakong tabang, no, ang katong mga pag-limit gid sa lihok sa mga tao, labi na tong curfew, labi na tong curfew. Oo. Ato pong enhanced maging police operations nga conduct nato mo gyud po na usa
sa nakaubos atong Yes, mga sa hate Cleo. focused crime. Yes sir, yung sa Cleo and yung mga established na border patrols din sir, naging malaking tulong din sir since na din natin talaga yung nalimit din talaga, tama po kayo sir, nalimit yung galaw ng tao. Movement ng Malaking mga tao. factor siya sir nung yung pagbaba ng crime dito sa Region 7 sir. Sa imuhang akong imong gitan-an ako diha kana imuhang Peace and Order Index for Yes, focus crime. Ang taas kayo ang physical injury, no? Yes sir, last year sir sa time na 2020 sir, sa malaki yung physical injuries na recorded na sa year ng 2020 sir, but on the year ng 2021 sir, bumaba po tayo sir from 53 naging 9 recorded incident na lang po sir. So Dako kay paghahanap malaking kuan. kwan din talaga sir. Mga 53 na padung na last 9. Yes sir, malaking kwan din sir na bumaba. Ang kawat sab nimo na kay 17 karon tulo na lang. Yes sir, yun yung tatlo na lang po yung recorded na kwan natin. Then sold din po to, crime cleared po din siya sir. So maganda yung naging resulta din ng kwan natin sir. Pag-intensify natin ng ating mga kwan sir. Pila nakakabuan sa hipi sa Sibunga? 10 months na ko sir sa Sibunga as chief of police sir. So pinaka mag 1 year day. Wala pa sir, 10 months. 10 months man. So apay mga karong mga March. Yes sir, by March kwan sir. Mo 1 year na ka. Mag 1 year na ko sa Sibunga sir. Yes sir. So established na jud ka nakaila na kas mga kapitan dito na na-establish na kay kanang mga gidugayuna masuod na ka sa mga tao dito. Yes sir. So, kailangan man din nating lumapit sa community sir kasi malaking tulong din sila sir lalo na sa reporting, crime reporting. Ganyan sir. So we need to go down din talaga sa field sir. So yun sir, kailangan natin din ng support nila sa lalo na sa pagkuan natin ng mga crime sir. Pila ba ka barangay ang Sibunga, sir? Sa Sibunga sir, we have 25 barangays po sir. 25 barangay. 25 barangay. Sa ato sa Silupina, sa Naga, pila ka barangay? Natay 28 Tulabog barangay. tulo. Pero kanang 25 barangays nimo, pila may bukid ana? Ang sa 25 sir, ang coastal diyan sir is 8, so kwan din sir, The rest, the rest is kwan na sir, mountainous na siya sir. Yes sir. So ang imo sir Lupina 28, no? 28 ka barangay unya naapoy bukid, naapoy kilid po. Kasagaran na bukid atong barangay, mga mountain barangays. And then mostly ang atong mga activities sa tao kanang yung national highway around the coastline. Sa kabukiran na ng mga natong mga minahan, mga aggregates. Una na ang to. Karon nga doon na sa problema, no, ang kaso sa COVID ni saka na sad, no? Kalit kay tanan ang pagsaka. As of now, pila may positive na to karon diya sa Naga, wala ba tay positive? Pagkakaroon sir, may gi-monitor katong usa unta ka positive. Pero ning dagan pa dong syudad. So nawa na nga mo positive. O so may positive karon so far sa Naga. So far kay atong kapulisan anig ka adto na sa test niya adto tong mga positive na amo gyud atong kapulisan. So sa feedback katurang kuan Wa ta katurang usa sa nga ni sibat pod. ni sibat pod. Pero symptomatic to? Dili siya symptomatic, wa gyud siya kuan symptoms. So ato lang ikuan sa mga tao is karong panahon na naman ang atong Omicron variant. So hinahinay pod karon, so pagkakaron adlaw anam-anam na po mga tao nga nagpa-booster shots katong mga na lapas na og 6 months katong mga Pfizer o kuan nya katong sa Janssen pwede na sila sa 3 months pwede na sila pa-booster. Anam na po sila gadto Sa Sibunga natay positive karon? As of this time sir, zero pa rin yung zero case na tayo ngayon sir sa Sibunga. So in close coordination sa Municipal Health Office, yun ang naging kagandahan dun sir na zero positive na tayo sir sa Sibunga sir. Pero sa gingon ni sir na pina na ang Omicron, no? Yes. Unsa may inyong gihimo karon nga adjustment na sab sa to ang kapulisan kay
di ato ikalimot nga usahay mo luag man ta, no? Niluag na ta Yes, sir. kay ni kumpiyansa na punta nya karon lately lang nisaka na sad ang kaso, no, sa province gani maabot na gapit tag Yes. tag 50 plus na ang ilahang positive na sad. Sa Cebu City mo ni sa Cebu City tag hapit na pag tag 200 kapin, no, gatos kapin ang positive matag adlaw. So usa may mga gihimo ninyo karon? Yes, inline pa rin sa IATF na mga guidelines sir. Ni-anticipate pa rin natin yung pag-implement ng no face mask, yung social distancing. So, as of now, sir, we are conducting recorrida regarding nga ito sa new variant, sir. So, yun, sir, yun yung nagiging activities ng PNP Cebu nga, sir. So, reminders pa rin sa kanila na yung face mask is malaking tulong sa kan, then yung pag-iwas na rin sa mga gatherings, sir. Yun po yung condition, sir. Unsa man imong gi-andam diha nga mga record sa Lupina? Mo ni atong record sa atong pagka 2020 o sa 2020. hantod karon. So katong gikan sa June 2, 2020 hantod sa January 5, 2022 nakatala ta og 1,213 Ka. confirmed cases. Atong lang new cases, atong akong giingon na nay usa. Ato pag January 6 ko ning sibat ning adto og syudad. With regard sa recoveries, with the same period na atay 1,100. Unya gikan sa pagsugod when it comes to deaths, gikan pagsugod hantod karon na atay 109 nga natala na to. Anid na nga mga tao namatay. Connected sa COVID. Ang atong mga isolation karon naa pa ba or gitang gikuha na wala na? Naapaghihapon natong isolation, pero na mga identified na to isolation centers na nangaguba yun. For example, katong dool sa Coast Guard usa ka container van, nalupad yun siya. Mura siya nimbalhin og laing kasada. Nga nakakusog ang bagyo. So karon nibalik man atong mga kaso, ato po ning gipangandaman. So ibalik gikuan na po nato ang mga isolation centers when it comes nga mobalik na punta og kadaghan. So karon mo bagay na sa tag-stricto na sa siguro, no? Ay siguro mo pagawas na po na og kanang kamanduan siguro nga striktohon na sa pagbalik ang kanang mga face mask, kanang mga pag social distancing, kanang mga basic nga mga health protocol. Yes, sir. It is with regard sa bag-ong classification nato, kanang alert level system. Yes, sir. So pagkakaroon natay butang alert level 2, medyo luag-luag ug ato nang pasakan gani sa ITF. So ma-issue na po na atong mga local government nga mga susamong balaod nga ilang base sa ITF resolution. Oh, sa with some period, let's say mga hantod 15 January days, 16 yan na, Yes, or sir. Ato ang curfew sa Cebu nga, sige pa bag-implement wala na. Yun sir, tuloy pa rin yung pag-implement natin ng curfew by 10 PM. Naninita na kami ng mga namamasyal-masyal na panser since yung ibang mga tao dun sa Cebu nga sir is naghahanap din ng So kasi medyo weak pa yung signal ng pandun sir ng mga telco. So marami din talagang panser na naglalakad-lakad ng mga tao. So tuloy-tuloy pa rin yung pag-implement natin ng no face mask sir is, even though the curfew time sir. So usahay makasabot ra po ta nga asa man mo. Kita may signal sir. Yes sir. So nagbibigay din tayo ng leeway sa kanila but we still remind them sir na curfew pa rin since isang way din to sa to stop yung spread ng virus yung sir. Yun na rin sir na i-remind pa rin natin sila sir. Kumusta man ang support no sa local government nato labi na sa mga atong mayor diya sa lungsod sa Cebu nga.
In kwan naman sir sa Cebu nga is very supportive naman yung local government natin sa kapulisan natin sir. Lalo na pag may mga programa tayo, mga kwan na regarding sa especially dito sa COVID, kwan din sir, even in the kwan sir sa mga accomplishments din natin sir, very supportive po yung local government natin sir sa Cebu nga. Maayo, no? So may ilahang krudo, gasolina. Yes sir, isang kwan din po sir na kwan din sir, support nila sa atin sir ng local government. Kining sa Naga di ko mahibo gani kay kuan kini si Mayor Balcho, si Mayor Very, Christine, no? very supportive. Mao ginailahag yung kuan gyud, support gyud sila sa tong kapulisan pa kana inyong police station diha murag asa man na, ang national nagpatukod na or ang city pa. Ang sa city pa na Sa city pa na no. O nya ang yuta na sa city gani na. Sa city pa, sir. So guba ba ninyo ang opisina sa di kayo? Nami naguba nga glass door nya mga atop na guba na mga kilid-kilid nga atop mga gutter. So parang aftermath with regard sa atong itandi po sa support sa LGU, nakaproblema gyud tong panahon na kay kaning LGU with regard sa gasolina, kuan mo guna siya sa kanang muraog i-credit sa una. So ang mga taga-gasolinahan ato wa na ni sugot nga magpautang. So cash yun nila. So naay problema during that time, after pila ka weeks, a week or days na solusyonan na pod mo tong pagkadugayan, na luag na pod ang atong panudlanan sa gasolina. Yes, sir. Kay di subsugot og utang kay wa man mo internet. Wala pa internet. Wala pa yung Oo. sir. Yes sir. Wa mo to si card wa lisod kay to. Ang ATM wala po. Wa sa ATM. Wala pa dito. Mo na yung problema pero karon sa 2022 unsa may inyong mga plano no? Unsa may inyong mga dayon pa diya sa atong kapulisan sa Naga? Ang number one focus na to karon, especially atong Domingo, is ang pagsugod ng Comelec checkpoints. Okay. Yes, sir. Diha nagsugod ang atong election period from January 9 hantod na sa a month after or 2 weeks after sa election. So gasugod na ta og intensified Comelec checkpoints. Yes, sir. So naagid atong kapulisan sa kalsada twice or maingon po na to thrice a day. Depende na sa Laylay oras, depende yung inyong gusto oras. na siya schedule Yes, sir. with coordination sa atong Comelec election officer. Yes sir. In fact atong pag Domingo pag alas 12 gyud mismo among Comelec officer si Attorney Escobar naagud siya uban namo for checkpoint. Ano Otto Escobar na mo dito day? Di ba sa Talisay mo na sa una? Niya na Dito ron? na siya. Mayo, no? So, mo na inyo ang gihingusgan karon kay doon naman pong eleksyon pero parang di man siguro init ang eleksyon sa Naga kay warag may kontra siguro. Dili po na to maingon niya way kontra kay sa mayor tulo, vice mayor tulo. Pero di kayo gid ingon nga Pero dili noon close ang ilang fight. fight. Pero bisan pa ato gihapong matag gyapon ta og pagbinantayon gihapon kay ang mga supporters di man nato labi na magkaduol na mga usually pa nagbangi sa Facebook or magtubag-tubagan ay dili nato na ma-discount. Karon sa Cebu nga, unsa may inyong plano karong tuiga? The same sir, since upcoming na yung national elections, the same with the Panang Naga Police Station sir, we are focusing on the concern safe and secure na election na but we are not remissing the din sir na yung mga yung mga basic na functions din namin pa rin sir since sa mga to thwart yung mga illegal activities. So hindi pa rin napapabayaan natin yun sir despite na focus tayo sa safe and secure na national election sir. Pila ba ka kandidato ang ato ang mayor dito?
Sir, sa Sibunga, sir, wala po tayong condenser sa mayoral na candidate. Way sir, kontra? Wala po, sir, na concern. So, Bakaltos ba? Di ba? Opo, sir. Yes, sir. Ang laki or ang Ang concern, yung wife? hindi, sir, yung lalaki po, sir. Lalaki. Opo, sir. Aha. Yes, sir. So, nindot ng kuan kay wa day kontra de. So, Opo, sir. relax ra gamay. Ato Yes, pong sir. kapulisan, di po kayo ma-problema sad kay anak mo magka-problema atong kapulisan kung init ang rivalry ba, no? Yes, sir. So, mo nay problema diha. Piki naman ta sa oras mga igala, murag bago pa man ta nag-istorya pero hapit naman ita mo usa ka oras gikan ta nag programa, so wala ta kabantay, no, nga hapit na ta usa ka oras. Ato tagag higayon ang ato ang mga bisita sa paghatag sa ilahang mensahe, labi na sa ilahang mga konstituente diha sa tagsa ka mga dapit. Atong unahon si Major Lupina, ang sa imong mensahe para sa taga syudad sa Naga. Akong i-greet una ang akong Lady Mayor, si President Vanessa Chong, ang iyang amahan, also supportive, si Mayor Balchong, ex-Mayor Balchong, o sa tanan natong konstituente sa nga nagahanon, ang atong nakalabay na mataog kanang mga trials sa 2021. So natay sa 2022 magtinabangay ta, di lang sa pag-survive nato sa aftermath sa bagyo, but sa tagsa-tagsa natong pagpanginabuhi o pagsuporta, pagtinabangay, pagsugpo sa krimen o sa uban pang mga aspeto sa atong pagpanginabuhi. Daghang salamat. Sir Aman, imuhang mensahe para sa taga lungsod sa Sibunga. So, yun po, sir, sa mga kamputan ng mga taga Sibunga. So, yun po, the same sa message ng ating COP sa Naga. We are calling your condenser in support sa ating mga kapulisan, lalong-lalo na sa paglaban sa mga kriminalidad, lalo-lalo na itong pagdating sa pagkuhan natin sa national election. So, yung support nyo is malaking bagay sa amin sa kapulisan. Magtulungan po tayo, yung community and as well as the PNP. So, I hope with your support sa pagkuhan natin sa kriminalidad is malaking tulong talaga sa amin. So, maraming salamat. Yun lang po sa sir. Alam na ito nawahi sa pagtanaw ni nga to ang programa, doon na tayo replay, no? Doon na tayo replay sa ato ang program. Ugma ni adlong Huwebes alas 9 hangtod sa alas 10 sa gabi. Mo na replay sa ato ang programa. Unya watay kong oras papadayon sa ato ang tulumanon, tanga na lang sa ko ang partner nining ato ang programa nga si Lieutenant Colonel Maria Aurora Lagare Rayos. Unya sir Lupina, salamat kay sa imuhang panahon. Sir, Yes, sir. Haman, salamat kayo, no? Unya I hope nga makabalik mo. So maabot na to ng Yes, mga sir. programa pa. Opo, sir. Oo nya. Nanasa tayo mga dagko pa nga mga accomplishment unya nga mapahibaw pod, no? Ato ang mga katawhan diha labi na diha sa taga Naga o sa taga Sibunga. Kini na lang inyong ubos nga alagad Dennis Rigner Tabar. Ako moingon, mayong hapon kanatong tanan. Next to God, next to God, next to God, mga pulis. Next to God, next to God, next to God, mga pulis. Naay gidunggab Ginoo ko, pulis, pulis, dali pulis. Naay gitulis Ginoo ko, pulis, pulis, tawag ang pulis. Tubo na putol, nawala ang tubig, pulis, pulis, Usa ka